sama-sama tayong magiging saksi. Pinasususpindi ng Department of Transportation ang kumpanya na nag-ooperate ng bus na nasangkot sa karambola sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 10 ang patay at lagpas 30 ang sugatan sa malagim na disgrasya. Saksi, si Rafi Tima. Ay putang mo! Ito ang nasaksihan ng mga napadaan sa SCTEX northbound papunta sa toll plaza ng Tarlac pasado tanghali. Yuping-yupi ang mga sasakyan kung saan may mga taong naipit. Sangkot ang 2 commuter van, 1 kotse, closed van at ang nakabanggang bus na biyaheng Cubao-Lingayen. Ito pong bus, ito po yung bumangga doon sa 4 na vehicles na nakahinto na po sa toll plaza ng SCTEX. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus na sugatan din sa insidente. Base sa investigasyon, Naka-isip na po siya. Yung bus driver po ng Solid North Transit na siyang unang bumangga doon sa mga sasakyan. Sa pagkakaidlip niya, dahil full speed po siya, so kaya po hindi niya namalayan na approaching na po siya doon sa SCTEX Toll Plaza. ayon sa mga otoridad, 10 ang patay. Karamihan sa kanila ay sakay ng nayuping van. Ilan sa mga nasawi, mga bata. Mahigit 30 naman ang sugatan at isinugod sa Tarlac Provincial Hospital. Isa sa kanila ang driver ng nayuping van na kritikal ang kondisyon. Sa tindi ng aksidente, pahirapan ng ospital na kilalanin ng mga biktima. May mga nakuha raw silang ID mula sa mga nasawi na mula pa sa Antipolo City. Hawak ngayon ng ospital ang mga cellphone ng mga naaksidente kung sakaling may tumawag na kaanak para maibalita sa kanila ang nangyari. Nasa labas naman ng emergency room ang mga bag at gamit ng mga biktima. Isang batang lalaking edad 2 hanggang 3 taong gulang na may galos sa paa ang inaalagaan naman ng mga kawani ng Philippine Red Cross. Ayon sa mga otoridad, iyak nang iyak ang bata at hinahanap ang kanyang mga magulang na dead on the spot sa kotseng kanilang sinasakyan. Mula sa pinangyarihan ng aksidente, umabot sa 2 kilometro ang traffic sa northbound lane sa SCTEX. Yan ay matapos ipasara ang linya kung saan nangyari ang aksidente, kaya pinag-counterflow muna ang mga sasakyan sa southbound lane. Muling binuksan sa mga motorista ang daan alas 4:30 ng hapon. Sa gilid ng kalsada, makikita ang mga basag na bahagi ng taillight at maliit na life vest mula sa nayuping van. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng bus. Iniutos naman ni Transportation Secretary Vince Dizon sa LTFRB na patawan ng preventive suspension ng Solid North Bus kasunod ng disgrasya. Ayon sa LTFRB, batay sa record nila, nakarehistro raw ang bus sa Dagupan Bus Company. Bagamat batay sa markings ng bus, lumalabas ang nag-ooperate ay Pangasinan Solid North. Sinisika pa namin kunin ang kanilang panig. Ayon pa sa LTFRB, maglalabas ng show cause order para sa operator ng kumpanya. The reason of the suspension is preventive po kasi yan. Para ma-check po ng ahensya yung mga buses and then magkakaroon po ng mga tests yung drivers. They are inclined to issue a suspension of the fleet of the operator ng mga bus nila na ang biyahe ay Cubao to Dagupan. Dagdag ng LTFRB, iniutos na nilang asikasuhin ang pangangailangan ng mga biktima. tig-400,000 piso ang inaasahang makukuha ng mga naulila ng 10 nasawi. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Nasawi isang rider matapos sumemplang at magulungan pa ng bus sa Cavite. At sa Ilocos Sur naman, isang rider ang naipit at nakaladkad ng araruhin ng isang truck. Saksi, si Bam Alegre. Habang binabagtas ang National Highway sa bahagi ng Tansa, Cavite, biglang sumemplang ang isang motorsiklo na nasa gilid ng kalsada. Pagtumba ng rider, sakto naman parating ang isang bus. Bagaman di mabilis ang takbo ng bus at agad huminto, aksidenteng nagulungan pa rin ang rider sa gawing ulo. Initially po, ang nangyari kagabi, itong ating biktima, bumabiyahe papuntang resort kasi nag-outing sila ng kanyang mga kaibigan. Nang bigla na lang siyang madulas sa gilid ng kalsada at sa pagkakadulas niya ay na bumagsak siya sa motor. Tapos na sakto naman na napadaan yung baby bus at nagulungan siya. Sinugod sa ospital ang 21 anyos na rider pero binawian din ang buhay. Nakaligtas naman ang kanyang angkas. Narito tayo sa pinangyarihan ng aksidente at ang naging paglalarawan dito ay nagit-git daw ang motorsiklo sa may gawing gutter. Mapapansin ninyo may mga buhangin dito, isa raw sa mga naging dahilan kaya nawalan ng balanse ang rider.
Ayon sa pulisya, nakipag-ugnayan na sa kanila at sa pamilya ng biktima ang driver at operator na nasangkot na bus. Nagkasundo na raw ang magkabilang panig na magkaroon ng settlement, kaya di na magsasampa ng kaso ang pamilya ng nasawi. Sa kuha naman ng CCTV sa Bantay, Ilocos Sur, kitang nakahinto sa intersection ng isang SUV at motorsiklo sa likod nito. Maya-maya lang inararo sila ng 18-wheeler mula sa likod at napagitnaan ang motorsiklo. Kita rin ang pagtalon ng pahinante mula sa umaandar na truck para maglagay ng kalso pero di pa rin agad napahinto ang truck. Yung 18-wheeler truck, hindi po siya nakapag-brake kaya po na-sandwich po yung scooter. Sa kung saan kinalagkad po ito ilang meter sa north. Nagpapagaling sa ospital ng rider na nagtamo ng mga gasgas at sugat. Di naman nasaktan ng SUV driver, gayon din ang driver at ang pahinante ng truck. Nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Sasagutin na may-ari ng truck ang gasto sa ospital ng sugatan, pati ang mga danyo sa mga nasirang sasakyan. Sa Iloilo naman, huli gamang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang palikong pick-up. Nang pa-U-turn na ang pick-up, sakto naman parating ang isang motorsiklo at sumalpok dito. Posible wala na-anticipate sa pick-up ang incoming nga motor, ang motor nga nag-collide sila sa isang highway. Ayon sa pulis, nagtamo ng mga fracture sa ulo, kamay at paa ang rider na wala raw suot noong helmet. Sinubukan siyang sagipin sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng pickup na tumanggi magbigay ng pahayag. Hinihintay pa ng mga pulis kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng nasawing rider. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre ang inyong saksi. Pahirapan ang pagpasok sa nasunog na tindahan ng piyesa ng sasakyan sa Quezon City dahil po nakakandado ang establishmento. 5 bar naman ang nasunog sa Malate, Maynila. Saksi, si James Agustin. Binalot na makapalat maitim na usok ang isang commercial establishment sa Banawi Street sa Quezon City, bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Nang mabasag ang salamin ng mga bintana sa ikatlong palapa, biglang naglagablab ang apoy. Mabilis na bumaba ang isang bumbero at inabot ang fire hose mula sa kasama para mabugahan ito ng tubig. So nag-ventilate ako. Nung nakita kong palabas na yung apoy, so agad ako bumaba. So binentilate ko lang po para sumingaw po yung heat na nandun sa loob ng building. Hindi rin agad nakapasok ang mga bumbero sa establishmento dahil nakakandado ito. Wala namang empleyado sa loob na mangyari ang insidente. Hindi po agad siya nabuksan. Pero pag nung nabuksan naman, na-confine na po agad yung apoy po. Ayon sa BFP, iba't ibang auto parts and supplies ang laman ng nasunog na commercial establishment. Iniimbestigahan pa raw nila ang sanhi ng apoy na nagsimula sa unang palapag. Sa Malate, Maynila, nagputukan ng mga kable ng kuryente sa bahagi ng Maria Orosa Street. Kasunod yan ang sunog na sumiklab sa ilang establishmento mag-aalas 2 sa madaling araw kanina. Agad daw nagtakbuhan ng mga customer ng 2 bar na bukas pa ng mga oras na magsimula ang sunog. Habang sinusubukang apulahin ng mga bumbero ang sunog, bigla nilang may sumabog. Dahil yan sa hindi agad napatay ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pangunahing problema nila ang makapal na usok at ang nagpuputukang kable ng kuryente. Kaya nahihirapan din makapenetrate. May possibility din na makuryente ang ating mga bumbero kaya medyo hirap din sa pagpasok. Sabi ng BFP, 5 establishmento ang nasunog na pawang mga bar. Sinubukan makipag-ugnayan ng GMA Integrated News sa ilang may-ari ng bar pero tumanggi muna sila magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Nagka-grass fire sa lupaing sakop ng Philippine Ports Authority sa Batangas Port. Ang kay Port Manager Joselito Sino Cruz, umabot sa mahigit 20 ektarya ang naapektuhan dahil mabilis kumalat ang apoy. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, bandang 1:05 kanina hapon, nang sumiklab ang sunog. Naapula ito matapos ang mahigit 2 oras. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar o di kaya ay malapit sa ilog sa ilang bahagi ng Bulacan. Nasira po kasi ang rubber gate ng Bustos Dam. Saksi, si Jamie Santos.
Di maiwasang mabahala ng ilang residente ng Pulilan, Bulacan. Nagbabala kasi ang lokal na pamahalaan ng Pulilan, gayon din ng Bustos, Kalumpit at Ubando. Kasunod ng pagkasira ng Rubber Gate 3 ng Bustos Dam nitong hapon. Kinakabahan po kami dahil unang-una po sa lugar po namin, napakababa po noon. Paano po kung mangyari na lumubog, wag naman sana. Kasi pati pag-aanap buhay namin po talagang maepektuhan. Nakaka-nervous din kahit tag-araw. Siyempre, hindi mo rin iisipin na kahit tagtuyot ngayon, marami pa ring tubig doon. Talagang kakabahan po kasi yun po tubig po yun. Malaking perisyo po yun. Hindi natin alam kung kailan siya pwedeng bumigay. Pero wala raw dapat ikabahala sa pagkasira ng rubber gate ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Ayon sa Bulacan PDRRMO, ang nasirang bahagi ng rubber gate ay may lapad lamang ng humigit kumulang 5 metro. Sa kasalukuyan, mababa raw ang level ng tubig sa Angat River kaya't hindi ito inaasahang magdudulot ng pagbaha. Dagdag pa nila, ang kabuuang lalim ng tubig sa Bustos Dam ay nasa 17.38 meters, kung saan ang rubber gate ay nakapatong lamang sa 15 meters. Ibig sabihin, ang lumalabas na tubig ay kaunti lamang. Nilinaw rin ng ahensya na walang naging pag-ulan sa mga nakaraang araw, kaya't wala ring karagdagang pressure o volume ng tubig na posibleng magpalala ng sitwasyon. Ang rubber gate na nasira, ito yung rubber gate 3 at kadahilanan ng biglaang pagsingaw nito dahil sa init ng panahon ay nagdulot lang ng pag-split ng rubber gate. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Arestado isang negosyante matapos umanong tangkaing manuhol sa NBI. Kapalit po ng paglaya ng ilan niyang pahinante na hinuli. Saksi, si John Consulta. Makikita sa videong ito ang Executive Officer ng NBI Criminal Intelligence Division habang kinakausap ang isang manong negosyante na may pakay sa kanya. Ilang saglit lang, may inilapag ng pera ang lalaki sa mesa na 200,000 pesos. Noon na siya hinawakan at dinakip ng mga ahente ng NBI. Na-arresto ka namin sa tangkang panuluhol sa NBI. Ha? May karapatang kang huwag mong magsalita o magsalita ano man ang sabihin mo laban, ay maaaring gamitin laban sa'yo. Ayon sa NBI, nagpunta sa tanggapan nila sa Pasay ang inaresto para ipakiusap. Napakawala ng ilan nilang inaresto kapalit ng perang kanyang ibinigay. Ang sabi sa akin ng mga operatiba, that is just one time. Susunod daw, pag meron silang ganyan, lalapit uli sila sa amin. Ang ugat ng panunuhol, ang pagkakahuli ng NBI CRID sa 2 truck ng grupo na hindi reefer van pero may lamang frozen na isda at gulay. Labag yan sa regulasyon ng DA ayon sa NBI. Minsan, yung mga truck na yan, hindi naman kagad madi-deliver yan. Ilalagay lang nila dyan, matitenga yan, matuto yung mga yelo. Pag natuto na yung mga yelo, hindi na under refrigeration. Pumapasok mo dyan yung mga elements ng ng pagkasira. Kaya pagka halimbawa nasira na yan, saka palang lalamig uli, pwede daw mag-breed ng microorganisms. Sabi ng DA. Nananatiling impounded ang truck at arestado ang mga pahinante nito. Naharap naman sa reklamong corruption ng public official ang nagtangkang kumadrino sa 5 inaresto. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.